Nagsama-sama ang grupo ng mga kababaihan para kondenahin ang mga political dynasty. Isa raw ito sa punot dulo ng katiwalian sa pamahalaan. Yan ang agenda report ni Just Ignacio. Inilunsad ng iba't ibang grupo ng mga kababaihan ngayong araw ang 18-day campaign to end violence against women sa UP Center for Women's and Gender Studies. Binigyang diin ng grupong Akbayan Women, Every Woman, Baygani Feminist Collective Against EJK at Likhaan ang kanilang panawagan na mailantad ang korupsyon at ang mga political dynasty na siyang nagpapahintulot nito. Paniwala ng grupo, isang form ng violence against women ang korupsyon. Malinaw na panawagan na wakasan ang karahasan sa kababaihan at wakasan ang pandarahas sa kababaihan sa pamamagitan ng katiwalian. Unang-una, ang panawagan namin sa pamahalaan ay talagang pondohan, bigyan ng sapat na pondo yung mga batas na ini-implement para sa kababaihan. Tatlong hamon ang nakikita ni Juana Caumera ng Akbayan Women na kinakaharap ngayon ng mga kababaihan. Una rito, ang kabuhayan. Napakaraming kababaihan ang nasa informal sectors, ito yung mga trabaho na walang social security. Ano ba yung mga binibigay na serbisyo para dun sa mga kababaihan na nasa informal sector? Pangalawa, ang kalusugan. Napakataas pa rin naman maternal mortality rate ng ating mga kababaihan sa Pilipinas. Nabibigyan ba ng sapat na healthcare services sa usapin ng reproductive health para sa pagpaplano ng kanilang pamilya? Pangatlo, ang karahasan na patuloy pa rin anyang nararanasan ng mga kababaihan. Sa pag-implement ng safe spaces law, batas na ito noong 2019, pero kamusta ang implementasyon nito? Mas tumataas din ngayon ang karahasan sa kababaihan online, yung online gender-based violence. Ano ang ginagawa ng ating pamahalaan tungkol sa lumalaganap ng karahasan online? Panawagan ng grupo na mas paigtingin pa ang pagpapatupad ng safe spaces law. Hindi raw kasi malinaw ayon kay Caumeran ang reporting mechanism ng mga kaso ng online gender-based violence. Sa huli, korupsyon pa rin ang itinuturong dahilan sa mabagal na pagtatatag ng mga karapatan ng kababaihan. Kaya sa November 30, kaisa ang grupo sa panawagan na wakasan na ang katiwalian. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel.